Send the light, the blessed gospel light. Ating pong paksa ay may pamagat na kapangyarihan ng lihim na panalangin. Ayan. Kapangyarihan o power of secret prayer. Yan po ang ating pong paksa sa umagang ito. Ang ating pong susing talata ay masusumpungan sa Mateo Kapitulo 6. Ang talata po ay 6. Ganito po ang sabi, ngunit kapag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid at pagkasara ng iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim at ang iyong ama na nakakakita ng mga lihim ay gagantimpalaan ka. Ayan. Yan po ang susing talata po natin. At ang ating pong pinakapaksa ngayon ay kapangyarihan ng lihim na panalangin. Napakarami pong mga lihim na panalangin, mga kapatid, na karaka-raka ay ipinagkaloob ng Panginoon ang kasagutan. Bibigyan ko po kayo ng isang halimbawa, katulad po ng mga sinaunang mga mananampalataya during yung tinatawag na apostolic time. Itong mga sinaunang mga mananampalataya ng ating Panginoon. Ang sabi dito sa mga gawa, Kapitulo 4, ang talata po ay 23, 24 at 31. Hindi ko na po babasahin ng lahat. Nanalangin po sila. Ang sabi dito, pagkatapos na sila'y mapalaya, pinagkukulong po kasi yung mga mananampalataya during that time. Pumunta sila sa kanilang mga kasamahan at iniulat ang lahat na sinabi sa kanila ng mga punong pari at ng matatanda. At nang ito'y kanilang marinig, sama-sama silang nagtaas ng kanilang tinig sa Diyos. Sama-sama po silang nanalangin, mga kapatid, itong mga mananampalatayang ito. At nagsabi, O Panginoon, na gumawa ng langit at ng lupa, ng dagat at lahat na naroroon. Yan po ang kanilang panalangin. Kaya pagkatapos po ng kanila pong panalangin, mga kapatid, ang sabi dito sa talatang 31, pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang buong pinagtitipunan nila at silang lahat ay napuno ng Espiritu Santo at kanilang ipinahayag na may katapangan ang salita ng Diyos. Kita niyo po mga kapatid kung gaano kakapangyarihan, kalakas ang lihim na panalangin, lalong-lalo na kung sama-sama, maging yung sa individual, mga kapatid. Alam niyo po, ang sabi dito, kapag tayo po ay manalangin, ang panalangin pong ito na makapangyarihan, ang lihim na panalangin, ito po ay tinatawag na intentional. Hindi po yung nagkataon lang. Hindi lamang po yung kapag nararamdaman nating nasa mood tayong manalangin. Wala po sa pamudmud yan, mga kapatid. Ang panalangin natin, ito po ay intentional at ito ay lifestyle po natin. Yan po ay bahagi na po ng ating kabuhayang espiritual. Intentional. Bakit intentional? Ang sabi niya dito ay magkaroon ng isang lugar para sa lihim na panalangin. Mayroon po tayong talagang isang lugar na kung saan doon tayo tumutungo upang tayo po ay lihim o personal na manalangin. Mayroong mga piniling lugar si Jesus, katulad ng ating Panginoong Jesus. Mayroon siyang isang lugar, siya po ay iniiwan niya ang kanyang mga alagad. Madaling araw pa, bumabangon na ang ating Panginoon, pumupunta sa isang lugar, at siya po ay nakikipag-usap sa Diyos. Ang sabi sa atin dito, gayon din dapat tayo. Mayroon po tayong specific na lugar, at kapag mayroon tayong siyempre specific na lugar, mananalangin tayo, mayroon po tayong specific time na tayo po ay mananalangin. Okay? Intentional po ito. Specific na lugar, specific na oras. Hindi yung na kapag gusto mo lamang, hindi po yun.
maging yung pag-aaral o pagbabasa ng banal na kasulatan. Yan, napakahalaga po yan. Kailangan natin mamahinga sa isang lugar, gaano man ito kapayak o gaano man ito kasimple. Halimbawa, sa inyong silid o kaya sa isang sulok na aayusin po ninyo na wala pong nakakaistorbo sa inyo, mga kapatid. Gaano man ito kasimple, kung saan maaari tayo o kayong makapag-isa na kasama ang Diyos. O kaya punta kayo sa isang lugar, no? Kung sa inyong bakuran, meron kayong isang bakuran dyan na maganda, mga kapatid, nandyan yung isang maliit na lamesa o kaya upuan na maging komportable kayo. At yung kanyang kapaligiran na maganda, malayo po sa istorbo, sa distraction, mga kapatid, ng inyong mga kaisipan. So manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim. Sa pangalan ni Jesus ay maaari tayong lumapit sa presensya ng Diyos na may pagtitiwalang gaya ng isang bata. No? Alam nyo, ang isang bata ay kapag yan ay lumapit sa kanyang nanay o sa kanyang tatay, as long as na na-express pa niya ang kanyang saloobin, sasabihin po niya yan, mga kapatid, dahil ganun po katiwala ang isang bata o ang isang anak. Hindi na kailangan ng isang mortal para gumanap bilang tagapamagitan. Wala na tayong kailangan pang tagapamagitan. Ang ating tagapamagitan ay ang ating Panginoong Kristo ay maaari nating buksan ang ating mga puso sa Diyos tulad ng isang nakakakilala at nagmamahal sa atin. Tandaan po natin, mga kapatid, ang ating nilalapitan, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nakakilala at nagmamahal sa atin. Yeah. So, di ba yung nakaraan nating devotional, kapag tayo po ay lumalapit sa Panginoon at ating ini-express ang ating mga saloobin sa Kanya, lalo-lalo na kung ito po ay specific na ating sinasabi sa ating Panginoon, ang Panginoon ay natutuwa, mga kapatid. At naluluwalhati ang Panginoon. At least tayo ay lumalapit sa Kanya, mga kapatid, na buong puso at pagtitiwala at yung katulad ng pinag-aralan natin sa nakaraan, yung pagpapasakop. Napakahalaga po yun, mga kapatid. Kung nagpapasakop tayo sa Kanyang banal na kalooban at sinusundan natin siya. Sa lihim na lugar ng panalangin, kung saan walang ibang matang nakatitingin o nakatitig, kundi ang Diyos lamang, at walang tainga na maaaring makarinig kundi ang Panginoon. No? Sa Kanya natin sasabihin, siya lamang ang nakakarinig sa ating pong mga panalangin. Ay maaari nating ibuhos ang ating pinakatinatagong mga pagnanais at inaasam sa Ama na walang hanggan ang Kanyang awa at habag, mga kapatid. No? So welcome ang bawat isa sa atin sa Panginoon. Siya pa nga ang nag-aanyaya sa atin. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagahal. Narito, humayo ka. Pumarito kayo sa akin, tayo magkatuwiranan. Ang Panginoon ay patuloy na nag-i-invite sa atin, mga kapatid, upang lumapit tayo sa Kanya. Lumapit tayo sa Kanya, hindi lamang para mayroon tayong kailangan. Kapag tayo pinagpapala ng Panginoon, lumapit pa rin tayo sa Kanya upang pasalamatan natin siya. Lumapit tayo sa Kanya sa kapayapaan, sa kalusugan, pasalamatan natin siya. Mga kapatid, napakarami naman ng klase ng panalangin. Panalangin ng pasasalamat. Panalangin ng papuri sa Kanya. Kaya yaong mga lihim na naghahanap sa Diyos ay nagsasabi sa Panginoon ng kanilang mga pangangailangan at humihingi ng tulong, ay hindi magsusumamo ng walang kabuluhan. Kita niyo, mga kapatid, hindi po mawawalan ng kabuluhan ang ating pong paglapit sa ating Panginoon kung tayo po ay nagsusumamo at humihingi ng tulong sa Kanya. At ang inyong Ama na nakakakita ng mga lihim ay gagantimpalaan ka. Yan. Kaya kapag ginawa natin kasama si Kristo araw-araw. So anong ibig sabihin, mga kapatid? So araw-araw tayo po ay
dumadalangin at nananalangin. Hindi lamang sa isang beses, kundi marami pa. Yung panalangin natin kasi tuloy-tuloy po yan, mga kapatid. Hindi naman yung halos ng panahon tayo ay nandoon sa lugar na yung ating isipan, mga kapatid, ay in tune sa ating Panginoon. Araw-araw, nadarama nating nasa paligid natin ang mga kapangyarihan ng di nakikitang mundo. Masense natin, mga kapatid, na napakalapit ng Panginoon. Ang kanyang mga piling angeles, ang patuloy na nagsumusubaybay sa atin. At sa pagtingin kay Jesus, tayo ay nagiging katulad ng kanyang larawan. Mababago tayo sa pamamagitan ng pagtingin. Kaya nga ang ating karakter ay napalalambot, nadadalisay, at napararangalan para sa kaharian ng langit. Kaya kapag patuloy po nating ginagawa ito, mga kapatid, beholding Jesus, His character, mga minamahal ko, tayo po ay napalalambot, nadadalisay, at napararangalan o napaparangal para sa kaharian ng langit. Ang tiyak na bunga ng ating pakikipag-usap at pakikisama sa ating Panginoon ay upang madagdagan ang kabanalan, kadalisayan, at pag-aalab, magkakaroon na lumalagong katalinuhan sa panalangin. Tayo'y tumatanggap ng makalangit na edukasyon at ito'y mailalarawan sa isang buhay na masinop na at masigasig. Kaya mga kapatid, kita ninyo kung ano yung mararanasan natin at magiging bunga ng panalangin ito. Ang kapangyarihang ito, mga kapatid, ay mababago ang ating pong mga buhay. Madadalisay at maging maalab, mga kapatid, ang ating pong pananampalataya at paglilingkod sa ating Panginoon. Ang mga kaluluwang lumalapit sa Diyos upang humingi ng tulong, suporta at kapangyarihan sa pamagitan ng araw-araw at mataimtim na panalangin ay magkakaroon ng marangal na hangarin, malinaw na pangunawa ng katotohanan at katungkulan, matayog na layunin ng pagkilos at isang patuloy na pagkagutom at pagkauhaw sa katuwiran. Ano raw po, mga kapatid, kapag tayo po ay lumalapit sa ating Panginoon upang humingi ng tulong, suporta at kapangyarihan, ang ating po magkakaroon tayo ng marangal na hangarin, mga kapatid. Bakit? Kasi yung kalooban ng Panginoon, yun ang ating pong isaalang-alang, malinaw na pagkaunawa sa katotohanan. Mga kapatid, ipagkakaloob niya sa atin ang pagkatuto at karunungan upang maunawaan natin kalooban at katotohanan at tungkulin, katungkulang matayog ang layunin upang ito po ay isagawa, at isang patuloy na pagkadama. Alam niyo, mga kapatid, kapag pala nararanasan natin ito, ay lalo pa nating nararanasan yung pagkauhaw at pagkakugutom sa katuwiran ng ating Panginoon. At sa pamagitan ng patuloy na koneksyon natin sa Diyos, tayo'y pakikilusin sa iba, at ibahagi sa iba sa pamamagitan ng ating pakikisalamuha sa kanila. Ayun naman po ang magiging resulta nito, mga kapatid. Ano po? Tayo'y pakikilusin na ibahagi ang ang pabalita ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pakikisalamuha sa iba, sa pamamagitan ng ating pong koneksyon sa ibang mga tao. Kaya ito pong ginagawa natin ito, napakahalaga po nito, mga kapatid. Kung tayo nananalangin ngayon at ayaw naman nating magbahagi ng mga salita ng ating Panginoon, ay para hindi po magkatugma yung idinadalangin natin at yung ginagawa natin. Kailangan pala yung idinadalangin natin ay katugma kung ano po yung ginagawa po natin. Kaya po, mga kapatid, sa umagang ito, narito ang payo ng ating Panginoon. Ang liwanag, kapayapaan,
kahinahunan na namumuno sa ating puso, ang lakas na natanggap sa panalangin sa Diyos, na sinamahan ng nagkakaisang pagsisikap sa pagsasanay sa isipan, sa pagiging maalalahanin at pag-aruga, ay naghahanda sa isa para sa pang-araw-araw na ang katungkulan ay mapanatili ang espiritu ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Kaya nga mga minamahal ko mga kapatid, tunay na napakabisa at makapangyarihan ng panalangin natin. Yung personal, yung tinatawag na lihim at tahimik na pananalangin natin sa Panginoon. Makapangyarihan po niyan. Ang sabi ay, tatouch natin ang damdamin ng ating Panginoon. Mga kapatid, kaya po, huwag tayong mag-atubili, no? Huwag tayong mag-alinlangan, huwag tayong manghimagod, huwag tayong magsawa, mga kapatid, sa pananalangin, sapagkat ang panalangin ito yung relasyon natin sa ating Panginoon. No? Ang relasyon natin sa ating pong mga kaibigan, sa ating pong mga kapamilya, sa ating pong mga asawa, yan po ay wala pong tigil po yan. Hindi po nagsasawa ang bawat isa. Kaya po ang sabi sa atin dito, the power of prayer is like turning on a light as it illuminates God's purpose for our lives. And there is no greater connection of knowing His will other than the Word. Let us not forget to pray. God lives. He is near. He is real. He is not only aware of us, but cares for us. He is our Father. He is accessible to all who will seek Him. Yan po ang sabi ni Gordon Hinckley. Yan. So ang sabi naman ni Corrie ten Boom, don't pray when you feel like it. Have an appointment with the Lord and keep it. A man is powerful on his knees. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa umagang ito. Mga minamahal kong mga kapatid, pumili po kayo ng isang lugar at oras na ito po ay idalangin din po ninyo, mga kapatid. Sabihin ninyo, Panginoon, ito yung isang lugar na kung saan kakatagpuin kita. Alam niyo po mga kapatid, sinadya po namin ito pong maliit naming kwartong ito. Dito po namin ilagay ito pong ating pong pinakamaliit na studio at dito na rin po kami. No? Ako dito rin ako nalanalangin, pag personal na panalangin mga kapatid. Ganun din po kaming mag-asawa. Kaya po napakahalaga po mga kapatid. Maraming mga naging successful na mga kapatid natin sa iglesia, nakapagpaaral ng kanila pong mga anak. Bagamat sila po'y mga simple, walang matatag na trabaho. Pero alam nyo, kapag tinatanong ko sila kung anong naging sikreto nila, kung bakit napatapos nila, naging matagumpay ang kanila pong mga anak sa kanilang pag-aaral, alam nyo po, hindi po sila nagsasalita. Itinuturo lang nila yung kanila pong mga tuhod. No? Itong dalawang ito, yung dalawang tuhod, ang ibig sabihin, yung pong panalangin. Napakabisa po niyan, mga kapatid. At ang Panginoon ay handa niyang ipagkaloob ang lahat ng ating pong pangangailangan. Na damhin natin mga kapatid. I-express natin ang ating pong mga saloobin sa Panginoon. At ang Panginoon ay sa kanyang itinakdang oras, panahon, ipagkakaloob niya po yan. Huwag lang ho tayong mainip. Huwag lang ho tayong magmadali kapag itinalagan natin ang buhay natin sa Panginoon. Ang Panginoon ang magdadirect ng ating buhay. At God knows the best, mga kapatid. Tandaan niyo po yan. Ibibigay niya sa saktong oras ang pangangailangan na mas higit doon sa hinihingi natin sa Kanya. Kaya purihin ng Panginoon, mga kapatid.